Gaano ba talaga kalawak ang responsibilidad ng isang asawa? Bilang isang may bahay, sapat na ba na inaalagaan mo ang asawa mo, pinapakain, pinaglilinis, at sapat na rin ba bilang padre de pamilya ang pagbubuhay mo o pagpo-provide mo para sa pamilya at sa asawa mo? Hello everyone! Welcome dito ulit sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong araw, syempre panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Naku, medyo controversial ang ating kwento ngayon at syempre ang ating topic. 'Di ba? Kasi nauuso na ngayon sa Facebook yung 50-50. Kung hindi naman 50-50, nauuso na yung mga dapat strong independent woman, dapat ganon. Ano ba talaga ang mga responsibilidad at mga tungkulin bilang isang asawa? 'Di ba? Ang mga kabataan natin atat na magpakasal. Tapos hindi pa alam kung ano ba talaga ang mga tungkulin ng pagiging asawa. Nako, bago tayo mag-usap tungkol sa pagiging asawa, pag-usapan muna natin ang mga gusto nyong bilhin para sa inyong mga sarili, gusto nyong mga regalo, at gusto nyong authentic. Nako po, pa-follow na po ako ng Facebook page ng Shop in Style at manood na rin kayo ng pa-live ni Ma'am Rose Puno Perez hanggang August po siya sa Pilipinas. So grab the opportunity, ano daw? I-grab nyo na yung opportunity na hindi na kayo mag-aantay ng napakatagal na cargo dahil nandito lang siya sa Philippines. O, wag na nating patagalin to. Mahaba na masyado. Eto na po ang ating Dear Mama Mia. Marami ang gustong magpakasal. Marami ang gustong lumagay sa tahimik dahil ang akala nila, eto na ang tinatawag na happily ever after. Na masaya kapag may katuwang ka sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang hindi alam ng nakararami, marami pong mga responsibilidad at mga mabibigat na tungkulin na nakapaloob sa pagiging isang asawa. Dear Mama Mia, ako po si Elaine, 32 taong gulang, isang asawa at ina ng 2 bata. Sa loob ng maraming taon, hindi ko na malayang ako na pala ang naging haligi ng aming tahanan. Hindi na lang pala ako basta ilaw. At hindi ko to ikinahihiya. Sa totoo lang, noong una, ipinagmamalaki ko pa. Kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung bakit hindi nagtatrabaho ang asawa ko, simple lang ang sagot ko. Siya ang nag-aalaga ng mga bata. At totoo naman yun. Araw-araw, siya ang naiiwan sa bahay kasama ang 2 naming anak. Ang panganay namin ay 5 taong gulang na. Samantalang ang bunso ay nasa 2 taong gulang pa lamang, Mama Mia. Habang ako naman ay gumigising ng alas 5 ng umaga para maghanda na sa trabaho. Isa akong government employee, Mama Mia. Hindi kalakihan ang sahod ko kumpara sa ibang propesyon, pero sapat naman ito para maitawid ko ang pamilya ko. Yun ang akala ko dati. Habang tumatagal kasi, pakiramdam ko ay parang may malaking batong unti-unting dumadagan sa mga balikat ko. Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa mga anak ko, kundi dahil sa pakiramdam na ako lang ang nag-iisip para sa kinabukasan naming lahat. Tuwing umaga bago ako umalis ng bahay, tinitingnan ko muna ang laman ng aming refrigerator. May itlog pa ba? May gatas pa ba? May ilang kilo pa kaya ng bigas ang meron? May pambayad pa ba para sa internet? Paano kung masira yung electric fan? Paano kung magkasakit ang isa sa mga bata?
Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung? Ang dami-daming paano kung. Puro paano kung. Parang walang katapusang tanong. Mga tanong na ako lang ang may dalang pasanin. Minsan habang nasa opisina ako, nakatitig lang ako sa monitor pero hindi ko mabasa ang ginagawa ko. Nasa isip ko ang natitirang laman ng wallet ko. Yung due date ng kuryente, ang matrikula na kakailanganin balang araw kapag nag-aral ng mga anak ko. Ang kinabukasan ng mga bata. Nakakapagod, Mama Mia. Sobrang nakakapagod. At wala akong mapagsabihan dahil kapag sinasabi ko sa asawa ko ang mga alalahanin ko, isa lang ang sagot niya. Bahala na. Parang simpleng salita lang. 2 salita. Pero sa tuwing maririnig ko yun, pakiramdam ko mas lalo akong nalulunod. Lagi na lang siyang bahala na. Kapag sinasabi kong ubos na ang pera namin, bahala na. Para sa kanya, pagtitiwala iyon sa Diyos. Pero para sa akin, parang pagsuko na yun sa mga pagsubok ng buhay. Isang gabi habang nakahiga ang mga bata sa sala at nanonood ng cartoons, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ano bang plano natin? Tanong ko. Hindi siya lumingon. Nagpapatuloy lamang siya sa paghihiwa ng sibuyas para sa lulutuin niyang ulam ng hapunan. Tungkol saan? Tanong niya. Tungkol sa buhay natin. Natigilan siya, Mama Mia. Sandaling katahimikan, pagkatapos ay umiling. Basta magtulungan lang tayo. Napahinga ako ng malalim. Hindi naman yun ang tanong ko eh. At hindi yun ang gusto kong marinig na sagot mula sa kanya. Kailan ka ba magtatrabaho? Diretsahan kong tanong. Ngumiti lamang siya. Ngiti lang na parang wala lang. Kapag medyo malalaki na ang mga bata. Kailan naman yun? Ewan. Ewan? Oo, malalaman natin kapag handa na sila. Mama Mia, parang may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi naman galit. Hindi rin naman puot pero parang nawalan na ako ng pag-asa sa kanya. Yung klaseng kawalan ng pag-asa na hindi na maaayos kahit anong usap pa. Pagod na rin ako. Pagod na rin ako sa paulit-ulit na pagkadismaya sa asawa ko. Yung pagod na galing sa pakiramdam na mag-isa kang naglalakad habang may kasama ka namang dapat sanay katabi mo. Hindi ko na siya sinagot. Tumayo na lang ako at nagtungo sa banyo. Doon ko pinakawalan ang mga luhang ilang buwan ko nang pinipigilan. Ayokong makita niya. Ayokong makita ng mga bata. Kaya naman sa banyo na lang ako umiiyak. Tahimik, mahina na parang isang magnanakaw. Nakakatawa, no? Bahay ko yun, pero pakiramdam ko wala akong karapatang maging mahina doon. Dahil kapag bumigay ako, sino na lang ang sasalo sa amin? Kinagabihan matapos matulog ang mga bata ay nahiga ako sa kama. Pagod na pagod ang katawan ko pero wala na yatang mas papagod pa sa isip at puso ko. Narinig kong pumasok ang asawa ko sa kwarto. Humiga siya sa tabi ko at yumakap. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso ko. Alam ko naman ang ibig sabihin noon, Mama Mia. Matagal na kaming mag-asawa. Kabisado ko na ang bawat kilos niya. Elaine, mahina niyang tawag. Napapikit ako. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil may ibang laman ang puso ko, kundi dahil wala na talaga akong natitirang lakas.
Wag muna ngayon. Mahina akong sagot. Nakaramdam kong tumigas ang katawan niya. Na naman? Napapikit ako ng mas mahigpit. Ayun na naman. Pareho naming alam kung saan ito hahantong. Sa tampuhan, sa samaan ng loob, sa hindi pagkakaintindihan. Pagod ako, Rod. Siyempre, pagod ka na naman. Lagi ka na namang pagod. May bahid ng inis ang boses niya. Parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko ang mga salitang yun dahil hindi niya alam kung gaano ako kapagod, Mama Mia. Hindi niya alam kung ilang gabi akong hindi makatulog sa kakaisip. Hindi niya alam kung ilang beses akong umiyak sa banyo. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang pakiramdam na ikaw lang ang tila may plano para sa kinabukasan ng pamilya ninyo. At higit sa lahat, hindi niya alam na unti-unti nang nawawala ang bahagi ng puso kong dati ay sabik na sabik sa kanya. Hindi dahil tumigil na akong mahalin siya, kundi dahil sa paglipas ng mga taon, naramdaman kong ako na lang ang lumalaban para sa aming dalawa. At yun ang mas masakit kaysa sa pagtataksil, Mama Mia. Ang masama, ang taong mahal mo araw-araw, pero maramdaman mo na para bang kahit may asawa ka, mag-isa ka lang pala sa laban ng buhay. May nagsabi noon sa akin na ang pinakamahirap daw sa isang relasyon ay kapag wala na ang pagmamahal. Hindi ako naniwala. Para sa akin noon, hanggat mahal ninyo ang isa't isa, kakayanin niyo ang lahat. Kakayanin ang kahirapan, kakayanin ang problema. Kakayanin ang kahit na ano pa mang pagsubok. Pero habang tumatanda na ako, may isa akong natuklasan. May mga pagkakataong hindi naman talaga nawawala ang pagmamahal. Nandyan pa rin. Pero unti-unti nang napapagod ang puso mo. At ang pagod na yun ang dahan-dahang kumakain sa lahat ng mga magagandang bagay na dati ay bumubuo sa inyong dalawa. Ganun ang nangyari sa akin. Mahal ko pa rin naman si Rod, Mama Mia. Mahal na mahal. Kapag nagkakasakit siya, ako pa rin ang unang nag-aalala sa kanya. Kapag may kailangan siya, gusto ko pa rin siyang tulungan lagi. Kapag nakikita ko siyang naglalaro kasama ang mga anak namin, napapangiti pa rin naman ako. Pero may bahagi na ng puso ko na tila may namamatay na. At hindi ko alam kung paano yun pananatalihing buhay o kung paano yun bubuhayin muli ng masigla. Isang Sabado, syempre wala akong pasok dahil government employee naman ako. Karaniwan talaga yun ang araw na dapat ay nagpapahinga ako. Pero para sa mga nanay, lalo na sa mga nanay na may 2 maliliit na anak, parang hindi naman talaga umiiral sa amin ang salitang pahinga. Nagising ako ng 6:00 ng umaga dahil sa iyak ng bunso namin. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan kong tulog pa rin si Rod sa sala kasama ang aming panganay na anak. Napangiti ako ng bahagya, pagkatapos ay napabuntong hininga. Minsan naiinggit ako sa kanya. Hindi dahil mas madali ang ginagawa niya ha. Alam ko naman talaga na mahirap ding mag-alaga ng mga bata, lalo na buong araw, buong linggo. Pero naiinggit ako, Mama Mia, dahil parang mas magaan ang isip niya. Parang wala siyang dalang mundo sa mga balikat niya, samantalang ako. Pagkagising pa lang, parang may listahan na agad ng problema sa utak ko. Kuryente, tubig, internet, gatas, bakuna, emergency fund, tuition sa hinaharap, insurance. Mga bagay na hindi iniisip ng karamihan sa araw-araw. Pero para sa akin, para silang mga aninong laging nakasunod. Habang naghahanda ako ng almusal, nagsuscroll ako sa social media.
At doon na naman nagsimula. Nakakita ako ng post ng isa kong college friend. May larawan silang dalawang mag-asawa. Nasa beach sila. Parehong nakangiti. Tapos may caption pa na, "Salamat mahal. Hindi man madali ang buhay. Masaya ako dahil magkasama nating inaabot ang ating mga pangarap." Napahinto ako. Hindi dahil dun sa ganda ng beach. Hindi dahil sa kanilang bakasyon. Kundi dahil sa salitang magkasama. Magkasama. Ilang taon na rin ba mula nung maramdaman kong may kasama akong nangangarap? Ang totoo niyan, hindi ko na maalala. Nung una kaming nagsama ni Rod, marami rin kaming mga plano sa buhay. Yung magkakaroon kami ng sarili naming bahay, mag-iipon kami, magtatayo ng maliit na negosyo. Bibili din kami ng sarili naming sasakyan. Magta-travel kasama ang mga magiging anak namin. Napakasarap pakinggan ng mga pangarap na yun. Bata pa kami, punong-puno ng mga pangarap. Pero habang tumatagal, napansin kong ako na lang pala ang nagdadala ng mga plano namin. Ako na lang ang gumagawa ng paraan. Ako na lang ang nagtatanong kung paano. Ako na lang ang nag-aalala kung kailan. At siya, parang kontento na. Parang sapat na sa kanyang kasalukuyan. Minsan, Mama Mia, naiinggit ako sa mga taong ganon. Sa mga taong kayang mabuhay nang hindi iniisip ang bukas. Pero hindi kasi ako ganon eh. Hindi ako pinalaking ganon. Hindi ako hinubog ng buhay para maging ganon. Lalo na matapos ang lahat ng pinagdaanan ko noon. Hindi alam ng marami pero nung teenager ako, dumaan po ako sa matinding depresyon. May mga panahong ayaw ko nang mabuhay. May mga gabing iniisip kong mas madali siguro ang lahat kapag mawala na lang ako. Pero Mama Mia, sa awa naman ng Diyos, nalampasan ko ang stage na yun ng buhay ko. Lumaban ako, araw-araw. Pinipilit ko ang sarili ko kahit na nakakapagod, kahit na masakit. Lumaban pa rin ako. Kaya siguro hanggang ngayon, takot na takot akong mawalan ng direksyon. Takot akong mawalan ng kontrol. Takot akong basta na lang ipaubaya sa tadhana ang lahat. Dahil alam ko ang pakiramdam ng nalulunod. At ayoko nang balikan ang pakiramdam na yon. Kaya naman tuwing sinasabi ni Rod ang salitang bahala na, para po iyong alarm sa loob ng utak ko. Parang may bumubulong. Paano kung bumagsak kayo? Paano kung mawalan ka rin ng trabaho? Paano kung magkasakit ka? Paano kung ikaw lang talaga ang maaasahan nila? At sa bawat tanong na pumapasok sa isipan ko ay lalo lang akong natatakot, Mama Mia. Kinagabihan, dumalaw ang isa kong matalik na kaibigan, si Leia. 11 taon na kaming magkaibigan. Isa siya sa iilang taong nakakabasa ng nararamdaman ko kahit hindi ako nagsasalita. Pagkaupo pa lang niya sa sala, tumingin na siya sa akin. "Oh, ano na naman ang iniisip mo?" Napatawa ako ng mahina. Halata ba? Sobra. Tahimik kami sandali habang nagkakape. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. "Mukhang malungkot ka na naman, Elaine." Hindi ko na malayang napaluha na pala ako, Mama Mia. Bigla na lang. Parang may nabuksang gripo sa mga mata ko. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ay umamin ako. Alam mo, hindi na ako nagagalit sa kanya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi na ako galit kay Rod. "Oh, magandang balita yan. Bakit ka malungkot?"
Huminga ako ng malalim. Kasi mas masahol na ang nararamdaman ko. Ano? Tumingin ako sa malayo, sa madilim na bahagi ng sala, sa lugar na hindi abot ng ilaw. At doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan. Parang nagluluksa na lang ako, Leia. Natahimik kaming dalawa. Dahil ngayon ko lang narinig ng malakas ang sarili kong iniisip. Dati galit pa ako kay Rod pero ngayon hindi na pala. Hindi na rin pala ako nadidismaya sa kanya. Parang nagluluksa na lang ako sa pagsasama naming dalawa. Pagluluksa para sa pangarap na unti-unting namamatay. Pagluluksa para sa bersyon ng asawa ko na inakala kong magiging katuwang ko. Pagluluksa para sa mga plano naming naiwan na lang sa mga usapan. At higit sa lahat, pagluluksa ko rin para sa sarili ko na unti-unting nauubos. Nang gabing yun, habang natutulog sina Rod at ang mga bata ay gising pa rin ako. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ko silang tatlo dahil nag-request noon ng mga bata na tumabi sa amin. Ang tatlong pinakamahalagang tao sa buhay ko, ang pamilya ko. At doon ko na itanong sa sarili ko ang bagay na ilang buwan ko nang iniiwasang isipin. Paano kung hindi na sapat ang pagmamahal para iligtas ang isang relasyon? At sa unang pagkakataon, Mama Mia, natakot po talaga ako sa sagot. Natakot ako na baka alam ko na yung sagot. May mga tanong na hindi mo sinasagot. Hindi naman dahil wala kang sagot, kundi dahil alam mong kapag sinagot mo yun ng tapat, may mga bagay na hindi na muling magiging pareho pa. Yun ang nangyari sa akin matapos ang gabing kinausap ko si Leia. Akala ko gumaan ang pakiramdam ko matapos kong mailabas ang lahat sa best friend ko. Pero kabaliktaran yung nangyari, Mama Mia. Mas naging malinaw lang. At minsan ang kalinawan ang pinakamasakit. Dahil wala ka nang maitatagong dahilan. Wala ka nang masisisi. Wala ka nang maikukubling katotohanan. Lumipas ang ilang araw na tila bumalik sa normal ang lahat. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi, tutulong at mag-aalaga ng mga bata. Pagkatapos kakain at saka matutulog. Paulit-ulit. Parang isang gulong na umiikot. Parang makina. Parang manikang de baterya. Minsan habang nasa opisina ako, naiisip ko kung kailan ba ako huling naging masaya. Hindi yung simpleng masaya dahil nakabili ka ng gusto mo. Hindi yung simpleng masaya dahil nakapanood ka ng isang magandang pelikula. Kundi yung masayang may kapayapaan ng loob. Yung pakiramdam na kampante ka. Na may kasama kang sumasalo sa bigat ng buhay. Hindi ko na maalala, Mama Mia. Isang hapon niyaya ako ni Leia magkape pagkatapos ng trabaho. Matagal na kaming hindi nagkakausap ng kami lang at walang istorbo sa paligid. Pagdating ko sa maliit na coffee shop, naupo siya sa isang sulok. Pagkakita niya sa akin ay ngumiti siya. Pero alam kong may sasabihin siya. Matagal na kaming magkaibigan ni Leia kaya kilalang kilala ko na ang bawat kibot ng mukha niya. Mukha ng taong may gustong itanong pero nagdadalawang isip. Pagkaupo ko, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Elaine, may itatanong ako. Sige, ano yun? Tapatin mo ako, ha? Tatapatin naman talaga kita. Tumango siya. At pagkatapos ay sinabi niya ang tanong na tuluyang nagpahinto ng tibok ng puso ko. Kung makikilala mo ulit si Rod ngayon, sa sitwasyon ninyo ngayon,
Pipiliin mo pa rin ba siyang pakasalan? Pakiramdam ko huminto ang buong paligid noon, Mama Mia. Nawala ang ingay ng coffee shop. Nawala ang mga tao. Nawala ang background music. Parang kami na lang dalawa ni Leia ang natira sa mundo. At ako, wala akong maisagot. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil alam ko ang sagot ko. At natatakot akong aminin yun, Mama Mia. Dahil kapag inamin ko yun, para ko na ring inamin na ayokong maging mga anak ang mga anak ko. Nanginginig ang mga daliri ko at napansin yun ni Leia kaya napabuntong hininga siya. Hindi mo na kailangang sagutin yung tanong na yon. Pero huli na, narinig ko na ang tanong at alam kong habang buhay ko nang dadalhin yon. Pag-uwi ko ng gabing yon, mas tahimik ako kesa sa karaniwan. Napansin yun ni Rod. May problema ba? Wala. Sigurado ka? Tumango ako, pero hindi ako sigurado dahil habang nakatingin ako sa kanya, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko yung tanong ni Leia. Kung makikilala ko siya ngayon, pipiliin ko pa rin ba siya? At sa kauna-unahang pagkakataon sa 9 na taon naming pagsasama, hindi agad dumating ang sagot sa puso ko. Mama Mia, hindi naman po masamang tao si Rod. Sa katunayan, alam kong maraming babae ang gugustuhing magkaroon ng asawang katulad niya. Hindi siya nambababae, hindi siya nagsusugal, hindi siya umiinom, hindi rin siya naninigarilyo, hindi rin siya palabarkada, hindi rin siya marahas na asawa. Mahal niya ang mga anak namin, mahal niya ako. Alam ko yun. Ramdam ko yun. Pero habang pinagmamasdan ko siyang naglalaro kasama ang mga bata, may isang bagay akong napagtanto. May pagkakaiba palang mabuting tao at mabuting partner. Oo, mabuting tao si Rod. Pero minsan hindi sapat yun para maging mabuting katuwang ka sa buhay. Dahil ang pagiging partner ay hindi lang tungkol sa katapatan, hindi lang tungkol sa pagiging mabait, hindi lang tungkol sa pagmamahal. Kasama rin doon ang pananagutan, pagpapasya, pagpaplano, pagdadala ng parehong bigat, at dun kami unti-unting nagkakalayo. Kinabukasan, maaga akong nagising, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa matinding kaba ng dibdib ko. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko noon. Lumabas ako ng bahay habang tulog pa ang lahat. Umupo ako sa maliit naming terrace. Tahimik, malamig ang hangin. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay naging tapat ako sa sarili ko. Talagang pagod na ako. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa responsibilidad. Pagod na akong umasa. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong isipin na balang araw kusa ring magbabago ang lahat. Dahil wala namang pagbabago. Lumalaki lang ang mga bata. Lumalaki lang ang mga gastusin. Lumalaki lang din ang mga pangamba ko. Pero yung sitwasyon namin ni Rod, parang nakahinto sa oras. Nang gabing yun, muling nagkaroon ng maliit na pagtatalo. Nagsimula lang sa simpleng usapan. Nabanggit ko lang naman ang tungkol sa ipon. Kung magkano na lang ang natitira. Kung paano kami dapat maghanda para sa mga emergencies. Tahimik siyang nakikinig. Pagkatapos ay sinabi na naman niya ang linyang matagal ko nang kinamumuhian. May awa naman ang Diyos. At muli parang may kumurot sa puso ko. Hindi dahil wala akong pananampalataya, Mama Mia, ha? Naniniwala po ako sa Diyos. Matagal na. Pero naniniwala rin akong binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang kumilos. Magplano, maghanda, lumaban.
Hindi para umupo at hintayin lang ang lahat. Rod, mahina akong tawag. Ano ba talaga ang gusto mo para sa buhay natin? Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang mga pangarap mo para sa pamilya natin? Natigilan siya. At doon ko nakita, sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang sagot sa tanong na yon. Hindi dahil ayaw niyang sabihin, kundi dahil hindi pa niya talaga iyon na pag-iisipan. At mas masakit yun kaysa anumang sagot na maaari niyang ibigay sa tanong na yon. Dahil dun ko naisip, habang ako ay ilang taon nang nagpupuyat para sa kinabukasan namin, siya naman ay wala palang kaplano-plano. Paano kung hindi naman niya pala kailanman inisip ang tungkol sa kinabukasan namin? Nang gabing yun ay hindi ulit ako makatulog. Katabi ko siya pero pakiramdam ko may napakalawak na dagat sa pagitan naming dalawa. At habang nakatingin ako sa kisame, may isa pang tanong na pumasok sa isip ko. Isang tanong, paano kung hindi kami magkaaway, pero unti-unti kaming nagiging magkaibang tao? At doon ako unang natakot, Mama Mia. Hindi naman sa posibilidad na baka maghiwalay kami, kundi sa posibilidad na isang araw, magising na lang ako na wala na talaga akong pakiramdam. Hindi naman nangyari sa isang iglap ang pagkawala ng gana ng isang tao. Hindi yun parang ilaw na bigla mo na lang pinapatay. Hindi rin yun desisyon na gigising ka isang umaga at sasabihin mong, ayoko na. Mas mabagal ang usad nun. Mas tahimik at mas mapanlin lang. Parang kandilang unti-unting nauubos. Hindi mo namamalayan. Palit ng palit ang apoy hanggang sa isang araw, mapansin mong wala na itong liwanag. Ganun ang nangyari sa akin at hindi ko yun agad na intindihan. Akala ko talaga noon pagod lang, stress lang, trabaho lang. Pero may mas malalim pa pala. Isang Biyernes, Mama Mia, isa na namang mahabang linggo ang natapos. Pagod na pagod ako. Mula umaga hanggang hapon ay sunod-sunod ang mga meetings, reports at deadlines. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang bunso naming may sipon. Ang panganay naman ay iyak ng iyak dahil may project na kailangang tapusin para sa school. Habang nagluluto itong si Rod, ako naman ang nag-aasikaso sa mga bata. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming kumain. Nagligpit, nagpaligo at nagpatulog. At nang matapos ang lahat ay 10:00 na ng gabi. Pakiramdam ko wala nang natitirang lakas sa katawan ko. Parang pati kaluluwa ko ay pagod na. Humiga ako sa kama at agad na hinanap ng katawan ko ang pahinga. Pero maya-maya naramdaman ko na naman ang paggalaw ni Rod sa tabi ko. Alam ko na agad, Mama Mia. Hindi na niya kailangang magsalita. Ilang taon na kaming magkasama kaya kabisado ko na naman yon. Pagod ako, Rod. Grabe ka naman. Di mo na ginagawa ang tungkulin mo bilang asawa. Sandali lang naman to eh. Napakagat ako sa labi ko. Dati sapat na sana ang sagot na yun eh. Dati kikiligin pa ako. Dati hahanapin ko pa rin siya. Pero hindi na ngayon. Dahil hindi na yun tungkol sa oras. Hindi na yun tungkol sa katawan ko. May mas malalim na nakulang sa kalooban ko. Pwede bang matulog muna tayo? Sabi ko. Tahimik. Tumahimik siya at alam kong nasaktan siya kapag ganon. Kinabukasan, hindi niya ako gaanong kinausap. Hindi naman siya galit. Hindi rin siya sumisigaw. Parang mas mahirap pa nga dahil tahimik lamang siya. At sa 9 na taon naming pagsasama, alam kong ang katahimikan niya ay mas mabigat kesa sa anumang argumento. Habang naghahanda kami ng almusal ay naramdaman ko ang tensyon.
Hanggang sa siya na rin ang unang nagsalita. Hindi mo na ba ako gusto, Elaine? Ano? Hindi mo na ba ako gusto? Napatingin siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang takot. Takot na matagal na rin pala niyang dinadala. Takot na baka mawala ako. Takot na baka hindi na siya sapat. Takot na baka isang araw ay iwan ko na lang siya bigla. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay tila naawa ako sa asawa ko. Dahil pareho lang kaming may kinatatakutan sa buhay. Magkaiba lang ang anyo ng mga takot namin. Hindi naman sa ganun. Kung hindi pala, bakit ayaw mo na lumalapit ako sa'yo? Bakit ayaw mo na maging intimate tayo sa isa't isa? Hindi ako agad nakasagot dahil may bahagi ng sinabi niya na totoo. Ayoko nang napapalapit sa kanya. Hindi ko na rin siya namimiss tulad ng dati. Hindi ko na rin naiisip ang paraang romantiko sa pagitan naming dalawa tulad nung mga unang taon namin. At matagal ko nang kinokonsensya ang sarili ko dahil doon. Alam mo bang minsan, pakiramdam ko mas importante pa sa'yo ang cellphone mo kaysa sa akin eh. Mahina niyang sabi. Hindi naman galit pero alam kong masakit para sa kanya. Gusto kong ipaliwanag. Paulit-ulit ko nang gustong ipaliwanag ang lahat pero paano mo ipapaliwanag sa isang taong hindi nakikita ang parehong bigat na pasan mo? Paano mo sasabihin na hindi siya ang problema pero bahagi siya ng dahilan kung bakit pagod na pagod ka na? Paano mo sasabihin na mahal mo pa rin naman siya? Pero hindi mo na maramdaman ang pagiging romantiko dahil pakiramdam mo mag-isa kang may dala sa mga plano at problema ninyo. Sige nga, paano yun, Mama Mia? Nang gabing yun, matapos matulog ang mga bata ay naupo kaming dalawa sa sala. Walang TV, walang cellphone, walang estorbo. Kaming dalawa lang. Matagal na panahon na rin mula nung magkaroon kami ng ganong usapan. Rod, may sasabihin sana ako sa'yo. Tumango siya. Huminga ako ng malalim. At sa wakas sinabi ko ang bagay na ilang buwan ko na rin kinikimkim mula sa kanya. Hindi ako nawawalan ng gana dahil hindi kita gusto o hindi na kita mahal. Kung ganun, bakit? Bakit pakiramdam ko wala ka ng gana sa akin? Napalunok ako dahil alam kong masasaktan siya sa mga susunod kong sasabihin pero alam ko rin na kailangan niya yung marinig. Pagod na ako, Rod. Alam ko naman talaga na napapagod ka araw-araw. Hindi mo naiintindihan ang pagod na sinasabi ko. Tahimik siya, Mama Mia. Ako naman ay iniisip ang mga tamang salita. Yung mga salitang hindi masyadong masakit pero maiintindihan niya. Alam mo, kapag nakikita kitang masaya lang sa kung anong meron tayo ngayon, habang ako gabi-gabing nag-aalala sa kinabukasan natin, unti-unti akong nauubos dahil sa mga bagay na yun, Rod. Napaluha na ako habang nagsasalita. Siya naman ay tahimik lang, kaya nagpatuloy ako. Kapag iniisip ko lahat ng bayarin, kapag iniisip ko ang edukasyon ng mga bata, kapag iniisip ko kung paano kung mawalan ako ng trabaho, kapag iniisip ko lahat ng yun, wala nang natitira sa akin. Napahikbi na ako ng tuluyan, Mama Mia. Tahimik lang siya. At habang nagsasalita ako, pakiramdam ko taon ng pagod ang lumalabas sa dibdib ko. Hindi mo ba nakikita lahat ng ginagawa ko dito sa bahay? Bigla niyang tanong.
Mahina at basag ang boses niya. Parang may sugat din siyang matagal na niyang kinikimkim. Napayuko ako. Alam mo, dun ako nasasaktan. Pakiramdam ko kasi, Elaine, kahit anong gawin ko para sa mga bata, kulang na kulang pa rin. Parang may humampas sa akin. Dahil sa unang pagkakataon narinig ko rin ang sakit niya. Hindi siya tamad na asawa, Mama Mia, ha? Hindi siya batugan. Hindi rin naman talaga siya pabigat kung tutuusin. Nag-aalaga siya ng mga bata. Nagluluto, naglilinis, nagpapakain, naglalaba. Nagpupuyat din siya kapag may sakit ang mga bata dahil kailangan kong ang matulog kasi kailangan kong magtrabaho kinabukasan. At marahil, matagal na rin pala siyang naghihintay ng pagkilala sa mga ginawa niya. Pareho kaming umiiyak ng gabing yun. Tahimik, parehong sugatan at parehong pagod. Parehong may sama ng loob. Parehong may pagmamahal. Pero pareho ding hindi marunong magsalita ng wikang naiintindihan ng isa't isa. At dun ko unang naisip ang isang bagay na hindi ko pa kailanman naiisip noon. Paano kung hindi namin problema ang kakulangan ng pagmamahal? Paano kung ang problema talaga namin ay pareho kaming pagod at pareho kaming may nararamdaman na tila hindi kami nakikita ng isa't isa? Nang gabing yun, walang intimacy pa rin na nangyari sa amin. Walang lambingan, wala namang tampuhan, walang sigawan. Magkatabi lang kaming dalawa sa kama, tahimik, habang nakatingin sa kisame. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam ko may narinig akong peraso ng katotohanan. Hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa aming dalawa. Minsan ang pagkawala ng pagnanasa ay hindi naman dahil nawala ng pagmamahal mo sa partner mo. Minsan nawawala ito kapag matagal nang hindi nararamdamang may kasama kang tunay na nakakaunawa sa bigat na dala-dala mo. May isang katotohanang mahirap tanggapin kapag nasa gitna ka na ng sakit. Hindi palaging ang kabilang tao ang may kasalanan. Minsan, may bahagi ka rin sa problemang matagal mo nang ipinaglalaban. At yun ang bagay na matagal kong iniiwasang tignan, Mama Mia. Mas madali kasing isipin na si Rod ang dahilan kung bakit ako pagod. Mas madaling isipin na siya ang kulang. Mas madaling isipin na kung magiging mas ambisyoso lang siya, kung mas magiging determinado lang siya, kung magiging mas katulad siya ng ibang asawa, baka magiging masaya ako. Pero isang linggo ng umaga habang nagkakape ako ng mag-isa sa terrace, may tanong na bumalot sa isip ko. Paano kung hindi lang naman talaga si Rod ang may pagkukulang? At sa totoo lang, Mama Mia, unang beses ko yung tinanong sa sarili ko. Ilang araw matapos ang pag-uusap namin sa sala ay naging mas tahimik si Rod. Hindi naman yung malamig, hindi rin naman yung galit na tahimik. Yung tahimik na parang may malalim lang siyang iniisip. Napansin kong mas madalas siyang nakatulala. Mas madalas siyang nag-iisa sa likod ng bahay habang naglalaro ang mga bata. Nung una inakala kong nagtatampo lang siya. Pero kalaunan na pagtanto kong baka hindi naman yun tampo. Baka nasaktan ko talaga siya. Dahil sa lahat ng taon naming mag-asawa, baka ngayon lang niya narinig ng malinaw kung gaano kabigat ang loob ko. At baka ngayon lang din niya naisip na hindi pala ako ganun katatag gaya ng iniisip niya. Isang gabi, nagising ako nang wala pang madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Narinig ko ang mahinang ugong ng electric fan. At sa tabi ko, wala si Rod.
Napaupo ako. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa sala. Patay yung ilaw. Tanging liwanag mula sa poste sa labas ang tumatama sa mukha niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam na nakatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, pagkatapos ng maraming taon naming pagsasama, parang nakita ko siyang muli. Hindi bilang asawa, hindi rin bilang ama ng mga anak ko, kundi bilang isang tao. Isang lalaking may sariling takot, may sariling sakit, at may sariling insecurities. Bigla kong naalala ang mga unang taon namin. Noong magkarelasyon pa lang kami. Hindi mayaman si Rod, hindi rin mataas ang kanyang pinag-aralan. Hindi rin siya yung tipo ng lalaking maraming pangarap na ikinukwento. Pero masayahin siya, masipag, mapagmahal. At higit sa lahat, marunong siyang magpasaya sa akin. Nung mga panahon na yun, wala akong pakialam kung sino ang mas may malaking kikitain. Wala akong pakialam kung sino ang magiging provider sa aming dalawa. Ang mahalaga lang sa akin noon ay mahal namin ang isa't isa. Kaya paano kami napunta rito? Paano naging parang dalawang taong parehong pagod at parehong hindi nagkakaintindihan? Kinabukasan, nagkaroon ako ng seminar sa opisina. Isa sa mga speakers ay isang psychologist. Hindi naman tungkol sa relasyon ng topic. Tungkol ito sa mental health at burnout sa trabaho. Pero may isa siyang sinabi na tumatak sa akin. Kapag matagal kang nasa survival mode, kahit ang mga taong mahal mo ay maaari mong makita bilang dagdag pasanin at dagdag responsibilidad sa halip na katuwang at kasama. Parang may tumama sa dibdib ko doon, Mama Mia. Halos hindi ako makahinga ng ilang segundo. Dahil pakiramdam ko, ako ang inilalarawan ng psychologist na yun. Matagal na akong nasa survival mode. Napakatagal na. Palaging iniisip ang susunod na bayarin. Ang susunod na problema. Ang susunod na krisis. Ang susunod na obligasyon. At baka dahil doon, hindi ko na rin nakikita si Rod bilang asawa o partner ko. Nakikita ko na lang siya bilang isa sa mga bagay na kailangan kong intindihin at isipin. At nakonsensya ako dahil doon. Nakonsensya ako ng sobra. Nang gabing pag-uwi ko habang pinagmamasdan ko siyang pinapatulog ang bunso namin, ay may kung anong bumigat sa dibdib ko, Mama Mia. Napakabait na ama ni Rod. Hindi talaga niya pinapabayaan ng mga bata. Kapag may sakit ang mga ito, halos hindi na siya natutulog. Kapag umiiyak ito, siya ang unang tumatakbo. Kapag may kailangan, siya agad ang gumagawa ng paraan. At naisip ko, ilang beses ko na ba siyang pinasalamatan dahil doon? Ilang beses ko na ba siyang pinuri? Ilang beses ko na bang pinakita na nakikita ko rin ang mga sakripisyo niya? At hindi ko maalala yun, Mama Mia. Iniisip ko kasi noon, responsibilidad naman niya yun eh. Hindi ba dapat, hindi naman tayo naghihintay ng palakpak sa mga bagay na responsibilidad naman natin in the first place? Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala ang tanong ko. Kung naiintindihan ko ang sakripisyo niya, bakit parang hindi niya naiintindihan ang takot ko? Bakit pakiramdam ko ako pa rin ang mag-isang nagdadala ng kinabukasan namin? At doon ko napagtanto ang isa pang katotohanan. Hindi kami magkaaway ni Rod. Hindi rin kami magkalaban. Magkaiba lang kami ng pinanggalingan. Magkaiba kami ng kinalakihan. Ako lumaking takot na mawalan. Takot mabigo. Takot bumagsak. Takot mawalan ng direksyon sa buhay. Si Rod naman ay lumaki sa isang pamilyang
hindi gaanong nag-aalala sa hinaharap. Pamilyang naniniwalang basta may pagkain ngayon, sapat na muna yun. Pamilyang naniniwalang malalampasan din ang mga problema kapag dumating ito. Kung tutuusin, magkaiba kami ng upbringing ni Rod. At dala namin pareho ang mga paniniwalang yun hanggang sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Kinagabihan habang natutulog ang mga bata, may ginawa akong matagal ko nang hindi ginagawa. Umupo ako sa tabi ni Rod, hindi para makipagtalo, hindi para magreklamo, hindi para magtanong ng kung ano ang kaniyang mga plano, kundi para makinig. Rod? Oh, seryoso ka ata? Sabi niya. Napangiti ako. May itatanong lang sana ako. Ano yun? Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Napatingin siya sa akin na parang nagulat sa tanong ko na yun. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay napayuko. At sa unang pagkakataon sa 9 na taon naming pagsasama, nakita kong may namuong mga luha sa kanyang mga mata. Minsan pakiramdam ko, hindi ako sapat para sa iyo, Elaine. Minsan pakiramdam ko kahit anong gawin ko, hindi ko maabot-abot kung ano ang gusto mong maging ako. Hindi ako nakapagsalita. Dahil sa unang pagkakataon narinig ko ang sakit na matagal na niyang itinatago. At bigla akong naisip, habang ako ay natatakot na baka wala siyang pangarap para sa amin, siya naman pala ay natatakot na baka hindi siya sapat para sa akin. Pareho lang pala kaming takot. Pareho lang pala kaming sugatan. Pareho lang pala kaming nagmamahalan. Pero pareho ding hindi marunong sabihin ang mga tunay na nararamdaman sa isa't isa. At doon ko unang naisip na baka may pag-asa pa. Hindi dahil mawawala ang mga problema namin, hindi dahil biglang magiging perpekto ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, nagsimula na kaming makita ang sugat ng isa't isa. Mama Mia, may mga pangakong madaling banggitin, mga pangakong binibitawan sa gitna ng emosyon, sa gitna ng away, sa gitna ng matinding iyakan. At kadalasan pagkatapos ng ilang araw, nakakalimutan na rin ang mga pangakong yun dahil bugso lang yun ng mga damdamin at emosyon. Kaya nung gabing yun, matapos kong marinig si Rod na amining natatakot siya na baka hindi siya sapat para sa akin, hindi ako agad umasa. Ayoko nang umasa ng sobra. Marami na akong natutunang aral sa buhay at isa na roon ang huwag masyadong maniwala sa mga salita. Mas mahalaga yung kilos at gawa. Mas mahalaga ang ginagawa araw-araw. Pero hindi ko rin inasahan ang sumunod. 3 araw matapos ang pag-uusap naming iyon, nagulat ako nang umuwi ako galing sa trabaho. Pagpasok ko ng bahay ay nakita ko si Rod na may hawak na maliit na notebook. Naupo siya sa harap ko. Parang isang estudyante na may gustong ipakita sa kanyang guro. Ano yan? Tanong ko. Medyo nahihiya siyang ngumiti. Pwede ba tayong mag-usap? Kinabahan ako. Akala ko may problema. Akala ko may masamang nangyari. Pero umupo siya sa tabi ko at inabot ang notebook. Pagbukas ko, nakita ko ang mga nakasulat. Mga numero, mga listahan, mga plano, mga ideas, mga posibleng pagkakakitaan, mga gastusin, mga target na ipon. Napatingin ako sa kanya na halos hindi makapaniwala. Rod, napakamot siya sa ulo niya. Alam mo, Elaine, pinag-isipan ko yung sinabi mo. Tahimik akong nakinig at na-realize ko na palagi ko ngang sinasabi yung
Yung bahala na. Napayuko siya. Mali pala yun, Elaine. Lalo na kapag may mga anak ka na. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi dahil sa notebook, hindi dahil sa mga numero, kundi dahil ngayon ko lang siya narinig na umamin. Sa 9 na taon naming magkasama ngayon lang. Natakot kasi ako, Elaine. Mahina niyang sabi. Natatakot akong magkamali. Natahimik ako kaya nagpatuloy siya. Kapag iniisip kong maghanap ng trabaho, naiisip ko agad na baka hindi naman ako matanggap. Baka mabigo lang ako. Baka pagtawanan ako. Baka hindi ko kayanin ang mga bagay na kinakaya mo. Parang may isang peraso ng puzzle na sa wakas ay nagkaroon ng tamang pwesto. Buong panahon iniisip kong wala talaga siyang pakialam pero hindi pala. Natatakot lang pala siya, Mama Mia. At dahil sa takot, mas pinili niyang wag na lang sumubok. Dahil kung hindi siya susubok, hindi rin naman siya mabibigo. Pero kapag ginawa niya yun, hindi niya rin mararating ang gusto niyang puntahan. So, anong plano mo? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Kapag nagsimula ng pumasok ng regular school si Bunso, dun sa preschool sa susunod na taon, maghahanap na ako ng trabaho. Hindi ako agad nagsalita. Ayoko kasing umasa agad, Mama Mia. Ayokong masaktan ng paulit-ulit. Pero iba ang nakita ko sa mga mata niya. May determinasyon, may desisyon. May bagay na matagal ko nang hinihintay. Hindi naman perpektong plano, hindi isang detalyadong blueprint, pero isang direksyon. At minsan, ganun lang naman talaga kasimple ang hinihiling ko. Hindi ko kailangang alam lahat ng sagot. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisang naghahanap ng mga yun. Mama Mia, hindi naging madali para sa amin ang mga sumunod na buwan. Walang himalang nangyari. May mga araw pa rin na nag-aaway pa rin talaga kami ni Rod. May mga araw pa rin hindi kami nagkakaintindihan. May mga gabi pa rin umiiyak ako sa sobrang pagod. May mga pagkakataon pa rin gusto niyang umiwas sa mga seryosong usapan. Hindi naman talaga basta-basta yun nababago, di ba? Lalo na kapag yun naman ang kinalakihan ng isang tao. At may mga pagkakataon din, Mama Mia, na bumabalik ang pagkadismaya ko sa kanya. Pero may isang bagay na nagbago. Naramdaman kong hindi na talaga kami magkalaban ng asawa ko. Magkakampi na ulit kaming dalawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ko na may asawa ulit ako. Makalipas ang halos 1 taon, nagsimula na ngang pumasok ang bunso namin sa preschool. At Mama Mia, tinupad naman ni Rod ang pangako niya. Hindi agad naging maganda ang trabaho niya. Hindi agad mataas ang sinasahod niya. Alam kong hindi rin madali yun para sa kanya, pero tinanggap niya. Naaalala ko pa ang unang araw na umuwi siyang nakasuot ng uniforme. Pagpasok niya sa bahay, pawis na pawis siya. Pagod, mukhang wasak ang buong katawan. Pero nakangiti. At hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong napaluha. Hindi naman dahil sa may pera na siya eh. Hindi naman dahil sa may trabaho na siya sa wakas. Kundi dahil nakita ko ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Pagsusumikap, pagkilos, pagharap sa takot at huwag ipagsawalang bahala na lang ang lahat. Nang gabing yun, natulog na ang mga bata ng maaga. Tahimik ang bahay. Tahimik din kami. Habang magkatabi kaming nakaupo sa sala ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko.
Elaine? Salamat ah. Napangiti ako. Salamat saan naman? Sa hindi mo pagsuko sa akin. Napababa ang tingin ko. Dahil kung alam lang niya kung ilang beses kong naisipan na sumuko na lang. Kung ilang beses kong inisip na baka hindi sapat ang pagmamahal. Kung ilang beses kong inisip na baka mali ang pinili kong lalaki. Pero habang hawak niya ang kamay ko, may napagtanto ako. Hindi pala nawawala ang pagmamahal sa isang iglap at hindi rin ito nabubuhay ulit sa isang iglap. Araw-araw itong pinipili. Araw-araw itong binubuo. Araw-araw itong inaayos kapag may nasisira. Minsan, Mama Mia, sa totoo lang, naiinggit pa rin ako sa ibang mag-asawa. Minsan naiisip ko pa rin ang mga bagay na wala sa amin. Pero natutunan kong wag ikumpara ang likod bahay namin sa harapan ng mansyon ng iba. Dahil hindi ko naman alam ang mga laban na hinarap nila. At hindi rin nila alam ang mga laban na hinaharap namin ni Rod. Ang alam ko lang, hindi perpekto ang asawa ko. Pero alam ko rin na hindi rin naman ako perpekto. Magkaiba pa rin talagang mga pananaw namin sa maraming bagay. May mga pagkakataon na hindi pa rin talaga kami nagkakaintindihan. Pero natutunan na naming makinig sa isa't isa. Natutunan na rin naming magsalita bago pa maging sama ng loob ang aming nararamdaman. At higit sa lahat, natutunan naming tignan ang isa't isa bilang kakampi at hindi bilang problema o kaaway. Ngayon, kapag naaalala ko ang mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa akong nagdadala ng mundo, napapangiti na lang ako, Mama Mia. Dahil may isang katotohanan akong natutunan bilang asawa, bilang ina at bilang babae. Ang pinakamapanganib na bagay sa isang relasyon ay hindi naman ang kakulangan ng pagmamahal, kundi ang katahimikan ng dalawang taong parehong nasasaktan pero parehong hindi nagsasalita. At minsan ang kailangan lang pala para muling mahanap ang isa't isa ay ang lakas ng loob na sabihin ang katotohanang matagal nang kinikimkim. Dahil totoo nga, minsan hindi talaga sapat ang pagmamahal lang. Pero kapag may pagmamahal, may pag-unawa, at parehong handang kumilos, handang umaksyon, minsan sapat na yon para magsimula ulit kahit sa likod ng napakaraming pagkakadismaya, sama ng loob, at kawalan ng gana. Maraming salamat po, Mama Mia. Salamat din sa inyong mga tagapakinig at naway nakahanap kayo ng maganda na leksyon mula dito sa aming naging kwento ni Rod. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Elaine. Napakaganda ng kwento ng buhay ni Elaine, ano? Isang totoong kwento ng totoong mag-asawa. Ganun naman talaga sa pagiging mag-asawa. Hindi naman talaga lahat smooth sailing. Hindi naman talaga palaging maayos. Hindi naman talaga palaging magandang takbo ng mga pangyayari at ng mga bagay-bagay. Pero gaya nga ng sabi ni Elaine, kapag handa kayong mag-usap, handa kayo to do the works, magiging maayos din ang lahat. Communication is the key. Dahil kapag hindi ka nakikipag-communicate, wala talagang mangyayari. And when I say communication, it's a two-way. Hindi pwedeng ikaw lang ang salita ng salita, tapos hindi mo siya pinakikinggan. Hindi ganon. Pakinggan mo rin siya. At dapat sabihin mo rin sa kanya na dapat pakinggan ka rin niya. You listen
not to debate, or not to rebut, not to answer, but you listen to understand. Ganun dapat. Charot. Medyo relatable ang kwentong ito. Alam ko, marami ang nakaka-relate dyan na mga natin, 'di ba? Mga kaibigan at mga tagapakinig natin. I know na nakaka-relate kayo. Pero alam nyo, ako, hindi po talaga ako naniniwala sa mga gender role pagdating sa pagsasama bilang mag-asawa. It's your marriage, 'di ba? It's your family. You do you. You work out sa inyong pamilya based sa kung anong tingin niyo na mag-work out. Hindi pwedeng ikumpara mo sa iba. Dahil hindi naman kayo magkakasabay na naging mag-asawa, 'di ba? Iba naman yung chapter 1 niyo sa chapter 1 nila. Iba din ang storyline ninyo sa storyline nila. So, walang comparison. Dapat ang iniisip kung paano malalagpasan ng mga problema. Kung iba at hindi conventional yung way para malagpasan nyo yung problema ninyo, di kayong bahala. Be it, 'di ba? Pamilya yun naman yan. Hindi pwedeng maraming say ang ibang tao tapos hindi naman sila mahihirapan. Hindi naman sila haharap ng mga pagsubok. Huwag kayong maniwala sa mga taong yan. Charot lang. Ano ngayon kung babae nagtatrabaho? Ano ngayon kung lalaki ang naiwan sa bahay? Kung yun ang nag-work sa kanila, anong pakialam nyo? Ganun yun. Ganun. Anyways, maraming salamat sa pakikinig ninyo sa kwentong ito ni Elaine at ni Rod. Thank you very much. At syempre, parang emergency room. Elaine at Rod. Anyways, nako sa mga gustong mag-share ng kanilang sariling kwento tulad ng ginawa ni Elaine, nako, all you have to do is to email that to us. Ayan po sa baba, sa may blue na bahagi, ayan po. Yan po ang email address natin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Diyan nyo po ipadala ang mga kwento ng inyong buhay. Ganun. At syempre, bago tayo magpaalam, mag-hello ulit si Mama Mia sa kanyang mga natatanging members. Grabe naman talaga sa natatangi. Natatangi talaga kasi ilan lang sila eh. Alam nyo, in the next few months, siguro, mga before mag-Burr months, meron na tayong exclusive na mga, tawag dyan? Exclusive na mga pangyayari, exclusive na mga contents para sa members. Sa susunod na mga buwan yan. Hindi ngayon, ha? Dahil alam nyo na, kailangan pa nating paghandaan yan. Anyways, mag-hello ako ulit sa ating pong mga kasuki na ating mga members. Hello ako kay Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, Ernesto Boyce, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Cristina Aure, Marlia Guiana, Shane Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boycer, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre kay Mila Raduban at Freaky. Hello sa inyo. Maraming thank you po. At hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers, mga commentators. Gaya na lamang ni Ma'am Judith McGovern, on vacation daw siya. Hello po. Enjoy your vacation. Maraming salamat. Nagre-relax sa pool. Sana all. Hi ako kay Rosana Crisostomo, kay Anna Jane, kay Christina Carpentero, Amadeo Pia P. Jr., hello, all the way from Bicol. Hi din kay Smack Dax na talagang, paminsan-minsan lang nagko-comment pero laging nandyan, thank you. Hi kay Rosalie Cantor, maraming salamat in Consigna Monralban. Jenison Soriano, Elizabeth Lagunday, Ronalyn Maginad, maraming salamat sa Libumag, Liza Belbar, Raisa Sulaiman, hello. Kay Manalyn Mandawe, kay Viva OFW, kay Teresa Rhodes, kay LV Lapot, maraming salamat po. Sa lahat ng mga hindi natin nabati para sa video na ito, sa kwento na ito, baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang mababanggit natin. Comment lamang kayo ng comment dyan. Siyempre, ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Kung gusto nyong magpa-member, ayon, ang steps po ay ganito. Kailangan, subscriber muna kayo ng channel na ito. Nakaklik din kayo ng notification bell. Kapag nakapag-subscribe na kayo, yung sa baba, yung may subscribe button, kung saan kayo magkiklik para i-subscribe tong channel na to, ay mapapalitan yan ng join button. Yan po ang pindutin ninyo.
Tapos si YT na po ang bahalang magbigay sa inyo ng instruction at kayo na rin ang bahalang mamili kung ano bang klaseng membership ang pipiliin ninyo. Gets ba? Thank you ulit. Maraming salamat. Enjoy the rest of your weekend. I love you. Mwah, mwah, mwah. Ingat. Bye!